Ay, masayang araw po. Akala natin, bali-balita lang, chismis lang, na itong si Martin Romualdez nakabili di umano ng bahay sa Forbes Parks, mga kababayan. Abay, totoo pala talaga, mga kababayan, na meron silang property dyan sa lugar na yan. At yung mga bahay na nabili ho nila dyan, di umano, ginagawa lamang pong imbakan ng limpak-limpak na salapi, mga kababayan. Yan po ang panunoorin natin mula po sa isang live ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Pinatotohanan niyang totoo nga na merong mga property dyan si Tambaluslos at baka pati si Saldico. Meron din sigurong bahay dyan, mga kababayan. Abay, napakaraming salapi ngayon dyan. Halimbawa, kung merong magloko na mga magnanakaw, mga akyat bahay, di ba, usong-uso na naman ngayon yan. Nagsipagbalikan na naman ngayon yan sa administrasyon ni Marcos. Kung natuntun yung bahay na yan, aba, mali-malita ho na bag ang makukuha niya. Tiba-tiba yung mga akyat bahay gang, mga kababayan. Sana matuntun niya ng mga kawatan. Yung ninakaw mula sa kabanang bayan, abay nanakawin din ng mga kagaya nilang kawatan. Sana nga ng makarma mga kawatan, ng mga opisyal ng gobyerno, elected official. Ito ang video. Panoorin po natin, mga kababayan, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po, at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video para malaman po ng ating mga kababayan na yung mga nakaw nila na yaman, nandyan lang pala sa gilid-gilid. Mga akyat bahay gang. Nakawin nyo rin kaya. Ito yung video. Panoorin po natin, mga kabayan. Na yung bahay na 3,000 square meters worth 1.6 billion na binili kay Doris Magsaysay ho ay pag-aari ni Tambaluslos. Huwag natin kakalimutan na itong bahay na kinilala ng dalawang testigo bilang pag-aari ni Speaker Romualdez sa 30 Tamarin ay parehong bahay na sabi ni Zaldico ay ipinabili ni Bangag kay Speaker para dyan iimbak ang lahat ng kwarta na kinita nila galing sa smuggling ng agricultural products at infrastructure projects. Ganong kadaming pera ang inaasahan nilang pumasok na mapupuno ang isang bahay na merong lupa na 3,000 square meters. Dahil ayaw na nga nilang ideposito sa bako yan. Yan yung imbakan ng basura. At syempre, dahil ang basura ay mahalaga, ang ginawa nilang basurahan, Forbes Park, worth 1.6 billion pesos. So ngayon po, nagtutugma-tugma na. Kung akala ng mga kawatan na sila ay makakaiwas sa pananagutan, unti-unti nang lumalabas po ang katotohanan. Hindi naman siguro alam ng dalawang testigo na nagsabi na yung 30 Tamarin Forbes Park ay pag-aari ni Tambaluslos na ito rin ang tinukoy ni Zaldico na pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawin lamang imbakan. Can you imagine kung ganong karaming pera ang inaasahan nilang kitain galing doon sa smuggling ng agricultural products at sa infrastructure? Yan pa lang yung dalawang bagay na yan, no? Meron pang confidential funds na alam natin na talaga namang pinepera-pera lang ng ating mga bangag sa gobyerno. Kita nyo na. Utos pala ni Bangag, mga kababayan. Naku po. At yung testigong humarap sa huling Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, sila ho yung isa sa mga nagpatotoo sa mga sinabi ni Zaldico, yung nag-ingay siya sa social media na may bahay dyan sa Forbes Parks. Ginagawa lamang tambakan ng pera yan. Ay ba, totoo nga
Di ba yung dalawang babaeng humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, nagsabing mayroon di umanong bahay dyan sa Forbes Park sa may Tamarind Street. Di tugma, mga kababayan. Ano pang hinihintay ng DOJ? Ano pang hinihintay? Bakit hindi pa kasuhan si Martin Romualdez? Maliwanag na. Di ba? Mga kababayan, halata at tumbok na talaga. Patunay pa yung nangyaring Senate Blue Ribbon Committee na ini-interrogate ni Senator Rodante Marcoleta yung dalawang babae para linawin talaga yung bahay dyan sa may Tamarind Street, sa may Forbes Park. Di ba ho ba, mga kababayan, na hindi po kaagad nasagot nung dalawang babae. Kaya ang sumagot na lang si Ping Lacson. Ang tinatanong ni Marcoleta yung dalawang babae. Ang sumagot si Ping Lacson. Now, alam niyo yung parang alam na alam niya yung script nitong si Ping Lacson. Siguro sa kaba nung dalawang babaeng humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga sila nagtakip na mukha. Siyempre may kaba talaga yan. Kapag dating niyan sa interrogation na talaga, mga kababayan, cross-examine ika nga sa korte pa, hindi maiiwasan ho yung kaba. Maaaring yun yung naramdaman ng dalawang babae nung tanungin sila ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, natulugan siguro ni Ping, kinakabahan na itong mga bata ko, baka mahuli yung amo ko. Yari ako sa amo ko. Hindi lang kutos ang abutin ko. Baka mategi pa ako. O siya na sumagot. O di ba? Ako na sasagot, sabing ganun ni Ping Lacson. Di ba? Kung parehas kayo ng hangarin, Ping Lacson, ni Marcoleta, na malaman talaga ninyo at ipaalam din sa ating mga kababayan ang tunay na ganap na nangyari sa pagnanakaw sa kabanang bayan, mula na rin sa iba't iba pang mga racket nitong mga kawatan, smuggling, sana sabay niyong in-interrogate o kinross-examine yung dalawang babae na yon. Kung meron talaga kayong motibo, plano, na palabasin sa investigasyon na si Martin Romualdez nga ay sangkot gaya ng sinasabi ni Saldico. Kaso, Ping Lacson, hinarang mo yung katanungan ni ni Marcoleta Obvious na ho, mga kababayan. Hindi ho nila tayo maloloko. Hindi ho nila tayo mauuto. Hindi tayo senador, oo. Hindi tayo mambabatas, yes. Hindi rin po tayo abogado, oo naman, syempre. Pero naiintindihan po natin ang takbo sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil napagtagpi-tagpi ho natin lahat. Mula doon sa mga sinabi ni Saldico, sa mga galawan ni Ping Lacson, nitong mga ebidensya, mga resource person na dumalo sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, maliwanag po sa kaisipan nating lahat, sambayan ng Pilipino, nasangkot talaga si Martin Romualdez. Meron lang talagang nagtatakip sa mga pagdinig. Hindi ko na kinakailangan pangalanan, mga kababayan, kung sino yung mga nagtatakip, nagiging padrino, tagapangalaga, kay Martin Romualdez sa mga pagdinig. Iniingatan siya. Gaano ba kalaki ang ibinigay sa inyo? Wala akong binabanggit na pangalan kung sino yung binigyan
Hindi ko rin sinasabi kung sino itong mga nagtatakip. Pag tinamaan ka, edi, sapul ka. Pag nag-react ka, baka guilty ka. Ha? Kung naabutan ka man ng isang maleta, 2, 3, 4, 5 maleta, magiging guilty ka talaga. At siguradong ipagtatanggol mo talaga yung taong nagbigay sa'yo. Malay mo, baka 5 maleta. O di ba, mga kababayan, sino kaya ang nagbigay sa kanila? Si Romualdez o si Bangag? Nandyan lang yan sa dalawa, mga kababayan.